taong bayan naman. So, what's your message to the people na baka nako-confuse kung alin ba yung papaligan naming call? Saan ba kami pupunta? Bakit hindi pare-pares? So, panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Pangalawa, naririnig niyo ba sinasabi nitong balik ko ang bibig na to? Ano, Petrang Karapatan, nananawagan mo siya doon sa tinuturong mastermind noong napag-utusang mag-insert sa budget. Nako, dito sa video na to, makikibalita ho tayo kung ano na nga ba ang kaganapan dito sa pagrarally nitong mga makakaliwa at pinklawan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, pampalubag loob ha, pampalubag loob. Ito ika nga kung gusto nyo magkasya, yung 500 pisong rekomendasyon ng DTI para sa Noche Buena ng bawat isang Pilipino. Ito mga kababayan, pwede naman pala ha, pwede pala yan. Natuwa lang ako dito kay Sir, approve. Ang ganda nitong ideya na to, pero ano ito ha, content lang ito, huwag yung gagayahin. Magandang ideya pero huwag yung gagayahin. Baka nakamantaw ko, mahirap na, baka mag Noche Buena ho kayo, hindi sa bahay, no? Ito, panoorin natin mga kababayan. Kasi siyempre mga eksperto yung mga yan kuno eh. Ayun na. Yung 500 dyan, gawan mo ng paraan na may pang Noche Buena tayo ngayon. Yan. Ha? Yan. Dali, gawan mo ng paraan doon yung 500. Game. Ikaw na bahala dumiskarte dyan. Basta pang Noche Buena 500 ha? Ayan. Ang dami nyo na. Ano mga nabili mo sa 500? Lahat na nabili ko ha. Yan. Grabe ano yun? Shell yun? Shell. Ang dami Meron pa yung spaghetti sauce yan ha. Sauce yan dami. Ito pala sabi ng DTI. Ganun mo nabili. May mayonnaise pa. 500 lang lahat to. Gaba. Full salad yan. Marami ka na mabibili sa 500 kapag kasama mo ng nakaw. Palakpakan natin. Yan ang mga malulupit, di ba? Anak ng toka, pero huwag niyong gagawin yan. Masama akong magnakaw. Pero itong si Sir, baka pagalitan siya kay boss eh. Di ba? Mga eksperto nga naman na nagrekomenda na pwedeng ang Noche Buena na yan. Pwede naman daw. Yung 500 na yan, pang Noche Buena. Basta, samahan mo ng nakaw. Pag Noche Buena ko kayo sa kulungan. Huwag nyo gagayahin yan ha. Yun nga mga kababayan, nagtanaw tayo sa mga kaganapan diyan sa ginaganap na rally sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw na to. Mga ito, karamihan dito, meron naman totoo yung mga pinaglalaban dyan, especially yung mga supporter ni Bongbong Marcos. Totoo yung pinaglalaban na ng mga yan. No? Bayad yung mga yan eh. Kaya solidong-solido ho yung mga yan. Ito, panoorin mo natin to. Ito mga kababayan, nagkaroon ng kaunting komosyon nung gusto atang ipasok itong mga tambol na to. Panoorin natin game. Tao talaga ito mabaho itong mga na to, makakaliwa eh. Anong ginagawa nila, di ba? Ano? Magtugtog lang ng mga bata. Pagpasa ng tambol, pinagbabawal nila. Layo pa ng Pagbalyahan ka, Brad. Pagbalyahan ka sa mga pulis. Arlak, tumutugtog lang ang mga bata dito, no? Pero anong ginagawa nila? Bawal daw. Bawal. Tignan nyo ako kaibahan. Noong mga Duterte supporter dito sa mga... hindi natin malaman kung saan nanggaling itong mga to. Bawal daw, pero ayaw. Kampi daw sila sa mga masa. Kampi daw natin sila. Kampi nyo talaga yan. Kay John Vic Remulla yan. Nandiyan ba si John Vic ngayon? Masarap tulog yung John Vic. Napakalinaw na ginagawa nila, no? Bakit pinaalam na yung korupsyon? Sinusuppress nila ang mga bata para i-express kung ano nararamdaman. Makipagbalyahan ka, Brad. Nila towards the corruption. Ano pong grupo dapat yung magtatambol, sir? Tambol Bayan. Tambol Bayan. Ano po ba dapat yung gagawin yung dito sa Sentra? Ito ay basking ng mga bata na first time. Basking lang. Na First time makapunta. bata, high school students, elementary
Sa kaya pinulot yung mga yan. Itong mukha na to. Yung mga ganyang klaseng mukha, mga estudyante, layuan niyo yan ha. Ilalapis sa mga ganyan. Para lahat po may kuha, ayos po tayo, no? Ayan, tabi kayo. Ako po, nandito lang po ako dahil 70 years old po yung tatay ko. Mula pa po nung dekada nila, no? Meron na pong nangyayaring ganito. Pinipigilan po tayo for self-expression. Artist po yung... Self-expression? O hindi naman. Nung kami nag-rally, wala namang problema eh. Kayo lang naman, dami nyo kasing kaek-ekan eh. Salita na, bilisan na tapos uwian na. Anak ng toko, anong nag-rally yung mga Duterte supporter, binabol nyo, mawalang nga kayo. Yung talaga lihitin mo, pinaglalaban kayo. Kung totoo malihitin mo, edi palakpakan. Pero kung nagpabulag lang kayo sa propaganda ng mga makakaliwa at mga dilawan, eh sorry na lang sa inyo. Wala kayong matatanggap na respeto dito sa PH Update. Tatay ko, ang ginagawa lang po niya, gumagawa lang po siya ng effigy, mga art materials niya. Para tagagawa pala ng effigy yung tatay niya, yung sinusunog. Ayos. mag-protest. Ngayon, andito po kami ngayon. Para tumugtog lang. Ipatato mo, madam. Ipatato mo. Asking, para ibigay yung mga mensahe. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kung ayaw nyo sumama doon sa mga rally na mga nag-rally noong nagdaang araw, yung mga DDS tsaka mga INC, sure na kayo magsalita. Pero ang dami nyo kaekikan eh. O ngayon, ang gawin nyo, ipatato nyo. Tayo ng mga batang yan, naglalit na rin sa korupsyon na to. O para sa mga pulis ha, maya-maya magkakabalyahan na dyan. Yan talaga mga magugulo yung mga yan. Pero pagka Duterte supporter nag-rally, pagka sinabing hanggang dyan lang. Walang hindi matitigas ang ulo. Pero mamaya yan mga kababayan, makakita kayo ng batuhan, balyahan, yan ang ano nila eh. Yan ang ika nga, dessert ng mga yan. Hindi kami papayag na ganyan. Kayo ba pumapayag ba kayo? Hindi ako makapaniwala. Ipatato mo, madam. Pinabayaran natin ang pulis na yan. Sa ayaw sa gusto nyo matatapos ang administrasyon nitong si Bangag. Kasi pinipigilan tayo, di ba? Hindi ako makakapayag. Kayo pa kayo pumapayag. At kayo hindi magalit. Paano hindi matatapos? Anak ng tokwa, lumabas na si Saldico. Lumabas na si Amy Marcos. Ayaw pa rin magkaisa na sambay ng Pilipino na tanggalin na. Kaso pagka si BP Sara hindi nagnakaw, si BP Sara hindi adik. Bakit sinasama si BP Sara kaya wala akong mangyayari dito? Pagka hindi nagkaisa sambay ng Pilipino sa iisang adikain na ayusin ang administrasyon at naayusin tong bansa na to at sundin natin yung line of succession, walang maayos na usapan na mangyayari dito. Kaya nga, swerte itong si Marcos Jr. Ayaw ng mga makakaliwa at mga pinklawan itong si BP Sara. Pero kung ito, gusto ng mga makakaliwa at mga pinklawan at dilawan, tapos na usapan. Nakakatambol naman pala eh. Wow, magaling yung mga to. Wow, may bitaw. Dapat dito tayo. Game. Pumunta po kami dito para ipaglaban po yung karapatan natin bilang isang Pilipino kasi ninanakawan na tayo ng mga nasa itaas. Dapat kumilos tayo. Kung walang kikilos, walang mangyayari. Saan na natin ngayon? Ayan. Brada, napakamura mo pa. Ika nga napakabata mo. Piliin mo yung mga sinasamahan mo. Baka maya-maya umakyat ka na ng bundok ha. Ingat ha ito. Ano po meron dito sa Rappler? Nasa Rappler tayo ngayon eh. Ito, si ate. Luneta, at nakikita nyo nga na dumadami na kaunti yung mga tao, so kumakapal na, pero hindi pa rin block yung traffic sa likod, so hindi akala ko madami sila. Hindi pa rin natin alam kung papayagan ba sila ng police, but the organizers are calling on the people to go here to Luneta, and for that kung pagkakapunta ka dyan, baka susunod kayo yayain ng mga sa bundok na. We have David San Juan, convener of the Tama na network. Sa anong panuwa? Anong Tama na network? Anak ng tao yung mga nasa Malacanang may Tama. Anong Tama na network? Panawagan nyo sa mga tao. Panawagan po natin na ituloy ang mga nakaschedule na marcha papunta dito sa Luneta. Yung mga nasa paligid po, pumunta na tayo rito. Tanggalin niyo si Marcos Jr. Tapos sundin natin yung line of succession ha. Pero kung ayaw niyong sundin yung line of succession, nandiyan din si Marcos Jr. Ano yan? Pakawala din ni Marcos yung mga yan.
Anak ng tao ko, mamaya, papakita ko sa inyo yung ebidensya na pakawala din ni Marcos Jr. yung mga yan. Mas marami, mas masaya para maigit natin ang karapatan natin na magprotesta. Mas maraming mas masaya. Ano yan, party? Anak ng tao ko, pambira kayo dyan. Magpaparty kayo dyan. Na sa ngayon ay tila hinaharangan ng ilang pulisya na baka may basbas ng palasyo. Sir, what's gonna be the setup? Kasi Meron ba kayong permit? Meron ba kayong permit? Kung wala kayong permit, talagang haharangin kayo. Ngayon, kung inarang kayo ng malaki, ganun talaga buhay. walang, yung sasakyan tuloy pa rin eh. So ano yung message sa mga tao na will they be safe here? What's gonna be the setup? Bahain po natin ang Luneta. Kapag tayo, marami na, hindi tayo mapipigilan ng kahit anong sasakyan, kahit ilang pulis. Yan ang problema. Lumalabas yung pagiging komunista. Pero noong mga INC, hindi. Pagka sinabing hanggang dito lang, hindi tayo pwede lumabas. Pagka sinabing mga DDS hanggang dito lang. Pero kayo, hindi mapipigilan kasi marami na. Anak ng tokwa, utak na utak komunista. Panawagan natin, panagutin lahat ng korap. Marcos at Duterte panagutin. Teka lang, nasama na naman si Marcos dyan. Hindi magnanakaw yung Marcos, yung Duterte ko. Marcos lang. Ano yung Marcos, baka nyo. Palit nyo si Baby sana. Wakasan ng mga political dynasties. Mangyayari po yan kung igigiit natin ang karapatan nating mga lampag at magprotesta at magpahayag na ating saloobin. Kaya kita-kits po dito sa Luneta, makibaka, huwag matakot ang panawagan natin sa ating mga kababayan. Sir, what's your message to the leadership like SILG, the PNP chief, and even President Marcos? Sa local government unit, sa Manila City Government, hinahamon natin sila na panindigan na Huwag ka manghamon. Baka hindi mo naman panindigan yan. Makalaboso ka pa dyan sa hamon-hamon mo na yan. Sunduan. Kasi nakipag-coordination meeting tayo sa kanila. Ganun din sa MMDA. So, igiit rin nila sana sa pulisya ang karapatang magprotesta ng mga mamamayan. Tumupad sa napagkasunduan na maximum tolerance, pagrespeto sa protesta. Sa Malacanang maximum tolerance, yung tipo kayo na magpagbalyahan kayo, manakit kayo, hindi sila gagante, ganon. Yang naman sa palasyo kay President Bongbong Marcos, hinahamon natin siya. Siya mismo nagsabi dati, di ba? Kung hindi raw siya presidente, kasama natin siyang magrarally. Di, Mr. President, kung seryoso ka dyan, pabayaan mo magprotesta ang taong bayan, utusan mo ang PNP na umalis. Pabayaang makapagprotesta ang ating mga kababayan laban sa korupsyon. Bigat Sino pa ba nandito? Sino pa ba yung mga personalidad na nandito? Yan mga kababayan. Sa Baguio naman ito, Baguio. Naku, ayan na matindi to. Pati si Benjamin Magalong, nangyari dyan. Sierra Madre. Ang bihira, nangyari dyan. Hindi na lang kaya sa kulungan, masyadong maraming nakain. Kulang pa, kasi maliit pa siya Walang kwenta. Di pa tayo. Ito si Baliko ang bibig. Si Baliko ang bibig. Ito sa mga promotor dyan sa kabalbalan na yun. Baliko ang bibig. Ano balita dyan, ha? Ano po yung panawagan po natin? Ngayon po malinaw yung panawagan ng taong bayan. Una, dapat singilin at panagutin yung mga nagdakaw sa kabalubayan. Naiinip na po tayo. Ayan ka na naman. Taong bayan ka na ng taong bayan. Ilang piraso lang naman kayo dyan. Taong bayan. Yan ang problema dito sa mga utak komunista na to Taong bayan sila ng taong bayan. Ilang piraso lang. Inip is real. At hindi ito basta pagkainip. Inip ito na may kasamang galit. Kasi nga nakita natin, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninakaw. Pero hanggang ngayon, puro dilis at sapsap pa lang ang nakukulong. Wala pa yung mga pating at mga balyena. So panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Pangalawa, naririnig niyo ba sinasabi nitong Baliko ang bibig na to? Veterang karapatan, nananawagan siya doon sa tinuturong mastermind noong napag-utusang mag-insert sa budget. Nananawagan siya kay Marcos Jr. Sa naulo ka mo, Brad? Si Marcos Jr. ang mastermind na tinuturo nung turumabaho sa budget dyan sa House of Representatives. Tapos siyang pinag-i-step up, no? Step down dapat, hindi step up si Raul. Talaga. Tuloy.
Talaga si Baliko ang bibig. So lalong madaling panahon, inaasahan natin na dapat panindigan din ng gobyerno na kanilang i-certify as urgent ang ating anti-political dynasty bill. Alam naman natin itong korupsyon, mahigpit ang pagkatali sa usapin ng mga dynasty sa Pilipinas. Kung dito gagawin ng administrasyon, lahat ng ginagawa nila pang press release at pampapogi lamang. So without that, we will not take this administration's effort seriously. At sa dulo, paalala lang sa BBM administration, kung hindi kayo mag-step up, patuloy na sisigilin kayo ng taong bayan at mas magiging matindi. Uy, hero po pala nila itong si Marcos Jr. Dapat po pala si Marcos Jr. mag-step up. Ang tagapagligtas po pala na sambay ng Pilipino para dito sa mga utak makakaliwa na to si Marcos Jr. Palakpakan. Ang bihira. Ang gulo nyo. Ang gulo ng messaging. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Manawagan sa Malacanang na marami ng makulong na big fish? O singilin yung talagang mastermind dito sa korupsyon na to? Ano ba talaga? Ang gulo Maggulo kayo. Kasing gulo ng panga mo. Tuloy mo. Ang paniningil sa inyo. Sa ating po mga kababayan, mag-ingat po tayo doon sa mga gustong mag-hijack ng ating galit ngayon. Kasi walang mag-hijack. Ano na to ako? Mga DDS pupunta dyan. Hindi naman kami mga siraulo. Wala sa tamang katinuan ang pupunta dyan sa rally na yan. Hindi nyo alam kung anong yung pinaglalaban eh. Pantakin nyo mga kababayan. Mag-step up daw si Marcos Jr. Pakulong na daw yung mga big fish. Yung sinasabihan mong mag-step up, siya yung pinaka-big na fish eh. Talagang to si Baliko. Hindi lamang kabad ng bayan ang ninanakaw. Ito lang music. Gusto ko yung may music, yung may sasayaw-sayaw tayo eh. Ano ba yan? Gusto rin nakawin yung ating laban. Mag-ingat po tayo sa mga gusto na sila'y mapabilis ang pag-akyat sa pwesto. Teka lang, si BP Sara na yan eh. Kanina nangingi ka ng tulong kay Marcos Jr. Ngayon naman ngayon alam nyo na kung sino nagpondo ng mga rally nila na yan. Malacanang. Malaki malamang sa malamang. Malacanang. O kung hindi naman, Martin Romualdez. Inkahutsu kasi yung mga yan sa House of Representatives. Kung paano sa akin ng mga Duterte. Nagsasabuatan yung mga yan. Makakaliwa, Dilawan, Pinklawan, mga congressman at itong mga nasa Malacanang. Sila magkakasapakat dyan sa iisang layunin na mawasak ang mga Duterte. Kaya hindi natin, kailanman hindi natin siya asasamahan yung mga siraulo na yan. Kaya naman gamitin yung galit natin para sa kanilang sariling interes. Mag-ingat po tayo sa mga pwersang iyan. Tayo po ay pinapanagot natin parehong pwersa ng kadiliman. Mukha mo lang madilim, Brad. Mukha mo lang madilim. Next. Ito si Magalong. Si Magalong. Ito, di natin malaman kung ano utak nitong mama na ito. Magalong! Isa lang po ang aking panawagan ko because ito mga iboto nyo ako sa 2028 senatorial election. Gusto pala mag-senador nitong si Ogan. Yan. Game. Alice, we're here to unang-una to advocate for good governance, especially campaign against corruption. Kailangan tuloy-tuloy ang advokasya natin na ito dahil hindi dapat makalimutan. Unang-una, ang galit ng tao. Dapat bumaba ka, nagpunta ka ng Luneta. Natoka anong ginagawa mo dyan sa yung mga tauhan mo dyan, di na makakadiretso ng Mindiola yan eh. Ang target kasi ng mga yun mag-Mindiola. Talaga si Magalong, hindi ka nakipag-coordinate na maayos. Very disappointed. Kaya lang, pakalimutan natin, lalo na 2.5 years. Ito na naman, kakaroon na election. Bigla na lang nagpakalat ulit ng pera. Nakalimutan na natin na itong nangyayari ngayon. And we vote the same people in government, corrupt politicians in government. Yun na nakakalungkot. At ayaw natin mangyari yan. Kaya kailangan talaga tuloy-tuloy ang laban. Tuloy-tuloy ang laban. And we have to fire up and make people angry. Angry, not in a destructive sense, but in a manner na talagang disciplined anger ang tawag natin doon, which is guided by principle, guided by commitment, guided by transparency, para hindi makalimot ang tao. Ano po bang masasabi niyo, Mayor? Ayun, para daw hindi makalimot ang tao, lipa na tayo.
O ito na naman, itong Nay, wag ko kayong makipagtalo. Kung may permit kayo, di naman kayo babawalan ng mga yan. Tuloy! Tayo napapabayaan kami magmarka. Ang usapan, Yes, sir. kayo ay Yes, sir. Yes, sir. maximum tolerance. This is maximum disturbance. This is not maximum tolerance. Sir. This is maximum Inaabala po natin yung mga traffic po. Sige po. Ay, namimerwisyo pala itong mga ito, namimerwisyo. Ang gusto ko kasi niya, mag-rally sila, manggagaling sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, tapos papasok sila, magsasama-sama, di ba? Ina-strategize na ho nila yan kung paano sila makakapunta ng Mindiola. Ay, nabasa kayo. Ang dahilan po nun ay dahil ayaw nyo kami pamarchahin ng mapayapa. Yung po ay Marcha lang. kayo, tapos na po tayo magkapa. Mahaba pa ako para makarating. Let's get backward. Wala ho tayo. Huwag naman ganyan, sir. Trabaho namin pa eh. Trabaho nila yun eh. Ano mga yan? Anak na to ka, puro makakaliwa ito. Ang ideoloya ng mga yan, kunin nila gobyerno. Walang gobyerno yung mga yan. Ang gusto nila, yung mga pinuno nila, sila umupo sa pamahalaan. Mga oportunista ang palaka yung mga yan. Naku! Itong si Sara Ilago. Sara, kumusta ka na Sara, ha? Matagal na tayo hindi nagkikita, Sara Ilago. Ito, kikiki. Mas nuance yung call nyo as compared to the call of bayan na Marcos Duterte Rizal. Malinaw sa Gabriela na mukhang sa pagbabago ng sistema na ito, hindi na lang ito sa pangalan no? Pero malinaw sa amin na hindi Marcos, hindi Duterte, dapat magkaroon ng pagbabago sa sistema. Ngayon mga kababayan, alam nyo na yung promotion. Kung sakali kayo ay kabataan na lalaki, kunyari, dalawa yan siyempre kabataan, babae, lalaki. Pagka medyo hindi confused kayo sa gender nyo, hindi ko alam kung saan kayo mapupunta. Pero kung kayo ay straight, kayo ay babae at lalaki, halimbawa, sumama kayo, kabataan ng pasok nyo dyan no? Pag kayo ay naging dalaginding na o naging tumanda na kayo, umabot na kayo ng 21, ay alis na kayo dyan sa kabataan. Kung kayo ay babae, Gabriela trajectory nyo dyan. Pagka kayo lalaki, mapipili kayo, marami yan. Merong bayad muna, merong bayad, iba-iba, marami yan. Diba? Merong, ano pa ba, yung mga iba't ibang ano dyan, bayad muna, basta marami ho sila dyan, nakalimutan natin Ano yan, kumbaga training ground nila kabataan. Pag medyo matanda na, kagaya nitong Sara Ilago, graduate na yan sa kabataan. Kaya ngayon, dahil babae siya, sa Gabriela ho ngayon siya nagigibaka. Pero kung sakaling kayo ilalaki, marami kayong option. Pwede kayong mamundok o pwede kayong sumama sa kamatayan party list, pwede kayong sumama sa ang tawag dito, bayad muna, pwede nyo salihan yung mga yan. Ang ganda ho meron silang promotion na nangyayari. O dati dyan sa Gabriela, ang ini-interview dyan si anong pangalan nun? Nakalimutan ko si Arlene Brosaso. Ngayon wala na si Arlene Brosaso. Nandiyan pa naman. Siyempre, pahinga-pahinga na kasi napagod na yun kakarali. O ngayon, ang papalik kay Arlene Brosaso, walang iba yan si Sara Ilago. Matagal-tagal pa hong pagkikibakang gagawin ng Al na yan. Basta layuan nyo lang, mga kabataan, huwag ko kayo sasama sa mga yan. Masisira buhay nyo. Nakanto ko. Pinag-aral kayo, tapos maya-maya malalaman ng mga magulang nyo, kumusta na kayo. Pero pakinggan natin, Sara Ilago. Taong bayan naman. So, what's your message to the people na baka nako-confuse kung alin ba yung papaligan naming call? Saan ba kami pupunta? Bakit hindi pare-pareho? Di ba? Lahat tayo. Wala ho silang linilito lang nila. Wala ho silang malinaw na messaging. Ang gusto lang ho kasi nila para lang ma-fulfill nila yung obligasyon nila sa bayad ho siguro sa kanila yan na, lalabas sila. Yung funded ho yan ng, kung hindi Malacanang, si Martin Romualdez, malamang sa malamang. Anak ng tao ka, hindi nyo malaman kung sino pabababain nyo. Ang nagnakaw ng pondo ng flood control, trilyon ang pinag-uusapan natin dito. Pinagre-resign nyo si BP Sara, kung di ba naman kayo mga isa't kalahating mga siraulo. Nagkakaisa na dapat labanan ang korupsyon. Kaya sa tingin ko kailangan... Stop nyo yung motherhood statement. Baka anak ng tao. natin
na hanapin lahat ng espasyo. Hindi ito hindi ito parang kompetisyon na kailangan mo mamili eh. Basta lahat Kailangan mamili. Tama o mali. Parang ganun pinagpipilian natin dito. Korupsyon versus laban sa korupsyon. Yun hindi pwedeng mamili. Siraulo ka ba? Ba't ba kayo lumabas yan? Di ba kayo namimili na dapat tapusin ang korupsyon? Ano di dapat mamili? ang nakasama natin sa paglaban sa korupsyon, lahat ng kasama natin sa pagbabago ng sistema, lahat ng nananawagan na hindi Marcos, hindi Duterte, pero tunay at makabuluhang pagbabago. Anak ko, alam na Dish. Anak ng tao ko, paldo na naman itong mga to, paldo. Paldo na naman ang mga nagrally. Yan ang kaibahan ng mga Duterte supporter at yung mga tunay na nagmamahal na nagrarally sa kalsada. Hindi ho tayo maikukumpara dito sa mga ganito na walang prinsipyo at paninindigan. Hindi nila malaman kung ano kanilang pinaglalaban. Dahil nyo ba yung mga teenager na hindi nila confused sa kanilang gender? Anak ng tokwa. Ano ba talaga? Laban o bawi? Resign o hindi resign? Sara Ilago, gigigil na ako sa'yo. Kabataan ka pa lang, talagang bubisit na ako sa'yo. Naging Gabriela ka na't lahat-lahat, di mo pa malaman kung anong pinaglalaban mo. Kasama natin sa laban. And your message to Filipinos na gusto sanang pumunta pero siguro baka natakot by the news last night, the image of police na natatakot for their safety. What's your message? Natatakot? Kinakatakutan ng pulis? Matatapang kayo, di ba? To them, bago mag-9. Nandito ang inyong mga kababayan kasama nyo sa paglaban sa korupsyon. Ano nga pinaglalaban natin korupsyon? Hindi pwede motherhood statement, madam. Tingnan mo puro emoji, pero puro emoji yung puro lap emoji kasi basa ho ng ating mga kababayan pagka yung BS malayo pa lang, alam na yan ang sambayanan. Buisit na to, lolokohin mo pa ako ha. Sino naman? Anak ko matindi ito. At ito naman si kalimutan ko pangalan itong na to itong si Teddy Casino. Yan, si Teddy Casino to eh. Teddy boy. 4 minutes ho ito mga kababayan. Matagal-tagal itong itong kabalbala na to ni Teddy Casino. Teddy Casino, ang balita? Sir, I believe you had secured clearance from Cesar Chavez. Ka-chat ko siya, sabi niya, dapat he told you daw na you should have coordinated with MMDA and the NPDC. What happened? Well, that's exactly what we did. Matapos ang meeting kay Cesar Chavez, nakipag-meeting ang aming organizers sa MMDA, the top leadership of the MMDA. In fact, nagpadala nga ang MMDA ng portalets dito eh. Patunay yan na para sa kanila, walang problema itong rally. Nakipag-ugnayan din kami sa Manila Police District. In fact, nagtulungan ang pagkakaintindi ko, nagtulungan ng MMDA at ang MPD para maggumawa ng isang rerouting plan. Very complex nga yung rerouting plan nila eh. Marami silang kalsada na supposedly hindi pwedeng daanan, sarado. Precisely para payagan ang mamamayan na magtipon dito and that it would cause pinakamaliit na epekto sa mga motorista. Kaya talagang gulat na gulat kami na kaninang madaling araw, ang sinasabi na nila, hindi na daw pwede. Para saan pa yung mga meetings na ginawa namin? Para saan pa yung rerouting plan? Para saan pa itong mga portalets ng MMDA? What happened last night? Hindi natin alam bakit nagbago bigla ang kanilang policy. Either sila ay masyadong napapraning dito sa ating pagkilos. Anong napapraning? Anak ang tawa, hindi napapraning yung mga yan. Ito talaga si Teddy. Sa tingin namin, ayaw talaga nila ng may rally dito sa Maynila. Kasi dito, sa rally na ito, magpapangalang kami ng mga korap eh. We will not stop at general calls na lahat dapat managot. Papangalanan namin si President Marcos, si Vice President Duterte. Teka lang, di kasama si BP Sara dyan. Langya kayo. Ba't naman yung si BP Sara, sinasama nyo, di naman korap eh. Yung sinabi nga nito si Congressman Libiste, si BP Sara lang ang walang insertion, tapos sinasama nyo dyan. Ang dami pong pwedeng isama. Si Martin Romualdez, kung sa listahan, pinakahuli yung si BP Sara, hindi man nga lang kasali. Kaya hindi talaga tayo magkakasundo. Di ba? Hindi talaga tayo magkakasundo.
Kung si Marcos Jr. ang mastermind, unahin natin siya. Unahin natin siya. O, tanggalin siya pwesto, ilagay si BP Sara. Ngayon sa 2028, dahil yun ang line of succession halimbawa si Drilon ang Vice President, tanggalin natin si Marcos Jr., ipal natin si Drilon. Wala problema. Binoto yan nandyan na tayo Ngayon kung itong si Drilon, bangag din pala, di ba? Halimbawa lang, di tanggalin din si Drilon. Nagnakaw din si Drilon. O wag na si Drilon, lagay na lang natin dyan si Trililing. O, kung ano ba yung, ang tawag dito, multiverse na itong si Trillanes isang vice president. Halimbawa, bangag din si Trillanes dun sa dun sa universe na yun. Di tanggalin natin siya. Pero sundin natin yung line of succession at yung mga walang kinalaman dito sa kabalbalan na to, huwag yung damay-damay, magkakagulo tayo dyan. Anak ng toko, di pulis yung mga kalaban nyo dyan, tandaan nyo yan. Yung mga senador at congressman na sangkot. At sasabihin natin ano yung kanilang mga kasalanan at pananagutan, baka yan ang kinakatakot ng mga otoridad ng Philippine National Police at ng Malacanang. Pero hindi tayo papipigil. Tuloy ang protestang bayan, tingin namin importante marinig ng ating mamamayan ang ating mensahe. And so sa abot ng makakayanan, we will try to hold the program here. For bayan, isa pa. Tingin ko gusto nilang ma-intimidate yung mga magpa-participate dito. Kasi mula kaninang madaling araw, yan na yung balita na ayaw ng pulis, pagbabawal, bubuwagin. And I think that is a saywar ang ginagawa ng PNP para mabawasan ang bilang ng ating mga participants. Kaya ang panawagan natin sa publiko, huwag tayo magpapa-intimidate sa PNP. Dahil yung laban sa korupsyon, yan po ay laban, no? Hindi ho yan picnic. At kailangan natin igiit yung ating karapatan. For bayan specifically, pre-announce nyo naman na hindi daw yan picnic para doon sa mga nagtayo ng mga tent, sa mga nakalipas na rally, hindi raw yan Ito talaga mga makakaliwa na to. before na you will call both President and Vice President to resign. And then merong statement ata si SND Chodoro na you cannot commit sedition directly or indirectly. You think like that's directly related to what's happening here? Siguro iniisip nila seditious yung panawagan ng pagbibitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno. Pero yan ay provided sa ating konstitusyon In fact, the Constitution has a way o has a system na kung sakasakaling magbitaw ang sa posisyon ng presidente at vice presidente, may kapalit yan. Kaya hindi pwedeng unconstitutional or seditious ang anumang panawagan ng resignation. Pinagdaanan na natin yan nung time ni Erap, nung time ni Gloria, at syempre nung time ni Marcos, nung diktator. Wala naman nagsabi noon na unconstitutional na bawal yung ganung panawagan. Do you have a message for Mayor Isko Moreno? Parang siya yung makakapag-intervene at this time. Well, kay Mayor Isko, we appreciate naman na pumayag ang kanyang opisina na mangyari ito. Pero siguro dapat pagsabihan niya yung kanyang Manila Police District na wag namang maging praning at wag mag-engage sa ganito. Kayo mga praning. Sino pa ba nandito? Ang dami Ayan yung party. Ay, dami nila. Medyo nainip tayo medyo madami sila. Sino pa ba nandito? Magtutugtog lang naman sila. Magtutugtog lang sila. Tapos after sa'yo na pagpapot. Pulis galingan yung pagbabantay dyan. Yung mga komunista yan ang bantayan yung mga saraulo yan. Naku si ate, naka-costume pa talaga. Ang dami mga nasa mga nasa 100. Asan yung marami? Sino pa po nandito? Yan naku, sa Mindiola na ho. Anong Marcos Duterte? Lockdown na. Actually, hindi naman po lockdown. Normal po na magkaroon po tayo ng road closure at saka traffic rerouting because we are expecting po yung pagmamarcha nila dito. Kaysa naman po maabala sila in advance masabihan natin at may advisory naman po tayo na may mga traffic rerouting natin at saka road closure. And sa notion na masyadong maraming deployment natin ay hindi po tama lang po, appropriate lang po yung yung deployment na ginawa natin
because we learned our lessons last September 21. Mas maganda na po yung sobrang paghahanda kaysa kulangin po tayo ng paghahanda. Yan. Bantay nyo. Ipinanganak ang Pilipinong bayaning si Andres. Delikado yung mga yan. Oh, ito, sino naman to? Ano naman? Naman tayo para to check yung kalagayan ng mga realista. At lalong-lalo na yung kalagayan ng ating walang bitaw yan. Hinahanap ko itong siya. Siya ng gobyerno nasangkot sa flood control at hinahanap natin ang tawag dito si John Vic. Oh, ito na mga kababayan. Ito ang katibayan na karamihan ng mga rally na nangyayari na yan. Funded ho yan ng Malacanang o ng mga kumita dyan sa House of Representatives. Sasama sa rally ho nila yan. Para ipakita ang suporta sa ating mahal na Pangulo, PBBM. Kami po ay nanggaling sa iba't ibang probinsya ng Mindanao sa pangunguna po ng sulong po PBBM at Bangsasu. Kami po ay taga Basilan, yung iba po ay taga Maguindanao, Lanao at ibang sektor po. So ito, sir. Ang tanong, sir, tingnan magkano ba kayo dyan? Langan naman, di ba? Langan naman pamasahin nyo pag ginamit nyo para magpunta lang kayo dyan. Hindi, Manila Visa mga yan. Tapos siguro sinabi nila, taga-ron sila. Tapos supportado nila. Magkano? Tinaod nyo pa talaga dito, no? Asan yung mga tatlong madre? Hindi nyo ba sila kasama sa meeting? Ay, yung 4 na madre? Pro-BBM demonstration. Opo, hindi lang po ito. No, it is siguro mga 5 times. Kaya ngayon lang kami naging visible. Lahat po ng ano namin, sumasama kami yung grupo namin. Kaya lang ngayon, nagsarili kami para supportuhan. Kasi nakikita namin yung pagre-resign, mababaw yun. Mababaw na dahilan. So against po kayo sa mga panawagan na hintayin na lang nila ang election ng 2028 para malaman natin kung sino. Tapos na naman ang kanyang panunungkulan sa 2028. At least ang gusto lang naman ho pala nila, taon pa bigay pa uraw natin kay Marcos Jr. Yan naman talaga mangyayari. Anak na tao. Ano pa bang skandalong hinihintay na sambay ng Pilipino? Wala na hong mas lalala pa doon sa sinabi ni Amy Marcos na adik ang ating presidente. Base dito kay Senator Amy, di umano adik yan si Marcos Jr. Wala na lalala doon. Anong korupsyon? Yun kaisipan na ng Pangulo. Lahat ng nangyayari sa ating bansa, yun ang resulta. Kung sakaling totoo man yung sinasabi ni Amy Marcos na adik siya, yan ang resulta. Ngayon, kung sinabi na ni Amy Marcos yun at presidente pa rin si Marcos Jr., iba na uusapan yan. Ibig sabihin, okay lang sa sambay ng Pilipino na magkaroon ng adik na presidente. Ganun lang naman yung mga kababayan. Wag na ho kayong wag nang sumama ang loob. Di ba? Wag na sumama ang loob. That time, election alam natin kung sino susunod na Pangulo. Sir, pero anong masasabi niyo dun sa mga, marami yung sentimiento dahil daw sa korupsyon sa gobyerno? Lahat naman, kahit saan ka magpunta. Ganun lang naman talaga, kahit sino. Lahat tao lang naman tayo. So, i-normalize na lang natin yung korupsyon, sir, kahit saan tayo magpunta. I-normalize na lang natin, lahat naman kahit saan tayo magpunta. Panahon ni Tatay Digong, di ganito kalala. Totoo. Pero okay lang na ganito kalala korupsyon. Palalampasan natin. Dahil doon sa yung excuse na okay lang. Lahat naman merong korupsyon, anak ng toka. Kaya mga Pilipino, susunod na yung relasyon. Ngayon pa lang nagpapasorry na ako sa inyo. Sa susunod na yung relasyon, sorry very much. Wala, ganyan talaga buhay. Yan magagawa natin, di ba? Nagkakabalik. Meron po ba, sir, mga grupo na nag-udyok sa inyo na mag-organisa ngayong araw? Nakikita lang namin sa aking sa aking katang-isip lang, naisip ko na si PBBM. Sa isip niya lang, ayos. Nakikita po sa mga grupo, wala pong direktang sumusuporta sa kanya. Kaya po ngayon ginawa namin, supportan siya. Kahit yung mga kawayan, ako ang nagbili. Yung mga iba, sabi ko tayo ng 200 mo. Ano kami, ambag-ambag. Wow, talagang matindi yun, ambag-ambag. Ito si Maring Winnie, malupit ito. Ito si Maring Winnie. Gusto niya rin mag-resign si BBB okay? Well, it is ironic that this is the day of the heroes, National Day of the Heroes, and we are talking about people, instead of dying for the Filipino people, they are living off the Filipino people. That's what's significant to me. Ay, di inaasahan pa talaga. Of course, ang Pilipino ba naman? But some are calling for the resignation of all leaders. What's your take on that? Well, you have to always talk about the costs and benefits of each meal. And I think
calling for the resignation of President Marcos without calling for the resignation of Vice President Duterte will leave us. If we don't do that, we are left from the frying pan into the fire. So let's just not do it. No? There's so many other things we... Ibig sabihin, dahil sa mga pag-i-English ito, ang pagkakaintindi ko, kung tatanggalin din si Marcos Jr. at may iiwan tayo kay Sara Duterte, wag na lang, di ba? Pero kung magre-resign sila ng dalawa, yan ang mas mainam. Pero hindi yan ang ano eh. Anak ng toko, yan ang dahilan kung bakit sa bayan ng Pilipino walang respeto dito sa mga dilawan at pinklawan na to. Okay lang na babuyin nito si Marcos Jr. sa bayan ng Pilipino. Okay lang na bumagsak ang buong Pilipinas. Wag lang maging presidente si Sara Duterte. Ayan. Ano niyo na yan? Gawin niyo ng routine yan para sa mga pinklawan at dilawan na lumabas kayo buwan-buwan, mag-rally kayo. Mag-rally kayo kasi ang mangyayari dito hindi niyo naman mapaparesign si VP Sara. Walang mabigat na dahilan para magbitiw itong si VP Sara. Itong si Marcos Jr., lahat ng dahilan sa mundo para magbitiw siya ay nasa kanya. Pero ayaw niyo siyang pagbitiwin na siya lang mag-isa dahil nga naman galit kayo kay VP Sara. Dahil ang mangyayari, pagka si VP Sara, mawawala na naman sa radar itong mga dilawan at pinklawan. Kagaya ng nangyari nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun na yun ang ayaw mangyari nitong mga dilawan at pinklawan na to. Kaya good luck na lang. Ika nga, pinapahaba nyo lang ang inyong lifeline. Sa ayaw at sa gusto nyo, magiging presidente sa VP Sara sa 2020. Sa ayaw at sa gusto nyo. Linabas nyo na si Piatos, linabas nyo na yung confidential fund. Siya pa rin ang nangungunang gustong magpresidente na sambay ng Pilipino sa 2020. Maingay ngayon mga pinklawan, dilawan, wala problema. Mag-ingay sila hanggat gusto nila. Pero mga OFW, mga Pilipino, mga Dabawenyo, mga taga-Visayas, mahal na mahal nila mga Duterte. At alam ho nila kung anong nagawa ng mga Duterte. So Luis, maraming salamat po sa pagsubor sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maring Winnie, huwag ka masyadong magpakainit dyan. Mahirap na. Mainit ang panahon ngayon, sumilong-silong ka. Pagka medyo mainit, napunta ka dun sa... Kung meron man kayong tent na may aircon, kasi pagka nag-rally dyan, mga INC, mga Duterte supporter, meron tent dyan, yung mga para sa VIP, malalamig talaga di ba? Kasi kung wala, okay na yung electric fan dyan sa leg mo na yan. Ano yan, earphone o electric fan? Nanto ka, Maring Winnie, maraming salamat to. Ingat, Maring Winnie. Medyo may edad na yun. Meron pa ba dito? Naku, sino to mga to? Parang kamukha ni Soto ito. Wala na. Si Rappler yan. Palakpakan natin, Rappler. Ang sisipag nyo dyan. Pambihira kayo. Maraming salamat to mga kababayan. Mahal natin Pilipinas.